Tungkol pa rin sa ating mga airport, muli na namang binansagan ng isang website na Worst Airport in Asia, ang Terminal 1 ng NAIA. Bukod sa pagsasaayos sa mga pasilidad ng NAIA, ang mas pangmatagalang tugon daw ng gobyerno sa problema, magtayo na ng bagong paliparan. May report si Michael Fahati. Nanguna na naman sa listahan ang Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 1 bilang Worst Airport in Asia sa blog site na The Guide to Sleeping in Airports.net. Dahil daw ito sa di kanais-nais na pasilidad at serbisyo dito. Ang naturang blog site ay pagmamayari ng isang Canadian travel agent na si Donna McSherry. Ang mga komento niya ay mula raw sa mga puna at karanasan ng mga pasahero sa mga paliparan sa buong mundo. Ang mga puna sa NAIA Terminal 1, wala raw itong maayos na pahingahan sa mga gustong matulog. Siksikan daw dito. Mahaba ang pila ng mga pasahero. May ilang NAIA employee raw ang hindi matino at may mga taxi driver din daw na tuso. Sagot ni NAIA General Manager Jose Angel Honrado, nang itayo ang NAIA Terminal 1, di naman daw talaga ito para tulugan ng mga pasahero. Di naman daw tulugan ang NAIA Terminal 1. If they're looking for sleeping rooms for general public, I'm sorry pero wala yan. Because during that time, hindi uso yan eh. Kasi pagdating mo sa airport, ang ano mo is makalabas ka agad, di ba? Makauwi ka agad. Kasi dito kasi sa Pilipinas, itong Manila kasi, final destination eh. Unlike yung other countries na you're going to wait for your connection. Anong pwede mag-connect dito? Sa iba pang puna tulad ng mahabang pila, siksikan at kakulangan sa upuan, aminado ang GM ng NAIA na kailangan itong tugunan. Sabi ko, ang problema ng Terminal 1 is overcapacity. It was designed for 4.5 million in 1981. In 1990, we reached at 4.5 billion. Sometime in 2000, the terminal capacity was increased to 6 million without adding a square inch, without adding a square foot, without adding a square meter. Ang tungkol naman daw sa korupsyon ng ilang empleyado at mga kapagsamantalang taxi driver, ginagawa na raw nila ng paraan para mabuking at mapanagot ang mga ito. Ang hinihintay daw ni Honrado ay matapos at maayos ang Terminal 3 na ngayon ay kalahati pa lamang ang nagagamit na kapasidad. Pero maaari pa rin daw magkulang ito sa dami ng pasahero. Kaya ang malawakang balak daw ng gobyerno ay ang pagkapatayo ng panibagong paliparan sa loob ng 5 hanggang 7 taon. Ang plano natin is we move to Clarkin, di ba? Kasi unang-una, they have 2,200 hectares all for airport aviation support. Makagawa ka ng 2-3 runway doon. Makagawa ka ng malaking building doon. Kaya lang, at tinitingnan natin dito is the distance between Clark and Manila. Sa ngayon, nagdagdag ng mga booth sa customs area. Nagdagdag din ng mga comfort room at inaayos pa ang ilang sistema para mapabilis ang proseso. Konting pag-unawa, konting pagtites at datin po tayo dyan. We are trying to do our best in order to make air travel as seamless as possible, but we do have our limitation also. Hiling din ni Honrado na bukod sa mga masasakit na puna, dapat ipagmalaki ang hindi mabilang na insidente sa NAIA kung saan ang mga nawawalang gamit, maski pera, ay naibabalik dahil mas marami raw na empleyado ang NAIA, ang tapat, masipag at may malasakit sa kapwa. Michael Fahatin, GMA News.